Si John Lloyd Cruz daw, tinayuan sa kung kanino man. Grabe naman yung tinayuan na yan. My God. So what is the real deal here, Mare? What is this chika about John Lloyd Cruz na parang everybody is so happy about? Magandang Sabado po ng hapon. Ito po ang episode 9, season 3 ng The TT Show. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And welcome, of course, to the Talayan at Talakayan Showbiz Edition. So, Mare, ano ba itong balitang si John Lloyd Cruz daw, tinayuan sa kung kanino man? Grabe naman yung tinayuan na yan. My God. So, what is the real deal here, Mare? What is this chika about John Lloyd Cruz na parang everybody is so happy about? Well, finally, he admitted na siya ay boyfriend ni Isabel Santos, yung visual artist. Yes! Ay, ang Diba? bongga nga niyan. So, ano ang nagtulak kay Ginoong Cruz para umamin? Nagpakatotoo lang o talagang mahal na mahal niya si Isabel? Well, apparently, siguro ngayon niya na-realize na it's about time na aminin na niya. In the first place, kasi ang nagtanong, no other than Boy Abunda. Ah, yes. Diba? Okay. Siyempre, parang hindi ka makakapagsinungaling. Oo. At saka, ano yun I think it's the birthday week of Tito Boy Abunda this week. This week, So, oo. talagang lahat ng malalaking artista nandoon. Nag-guest. Yun, magigest for 5 days. Okay. Diba? Ah. So, siya yung, was it unang nasalang or the pangalawa? I don't know. Basta, parang pangatlo o pangalawa. Well, tama lang naman talaga umamin si John Lloyd kasi for one thing, hindi siya teenager. Oo, Pangalawa, my God. may anak na siya, si Elias. At yung itsura niya, nababother ako. Sina? Parang nag-diminish ng hairline niya. Ni Lloyd. Tapos, yung nakita ko pa sa guesting niya dun sa interview, ang eye bags, Mare. Punong-puno ng bags. Aray ko! Lloydie, My alam namin God. mahusay kang aktor at parang wala ka namang pakialam sa itsura mo. Pero please, i-maintain naman ang premium bilang leading man, di ba? Alam mo kasi si John Lloyd, meron siyang I don't care attitude. Ah. Di ba? Parang, you like me for what I am. Di ba? Ganun siya. Wala siyang keme. Wala siyang drama, wala siyang vanity. Okay. Di ba? Hindi siya vain. Okay. Di ba? Pero kasi parang kahit hindi ka vain, tapos leading man ka, Mm-mm. dapat aalagaan mo naman ang sarili mo, di ba? Yung parang, you always look good, presentable. Kasi yung itsura mo talaga, Lloydie, parang sobrang casual. Best in casual everyday. Hindi. At ang magandang balita pala, aside from Isabel Santos, may naluluto ng bagong drama si Lloydie for the network where he belongs now. GMA 7. Yes. Oh. Balik siya sa GMA after, di ba, masara yung kanyang situation ng comedy. Ayun, may bago siyang show na hindi ko lang alam kung itong last quarter or next year pa ipapalabas. Most probably next year na yan. Pero ang bongga, di ba, ang positive naman nangyayari kay Lloydie. Yun lang talaga ang bothered ako kasi sinelebrate yung anniversary niya ni Bea bilang Popoy at Basha. Buti pa si Bea maintained ang freshness, ang ganda, ang alindog. Pero si Lloydie talagang Ay, sobrang... para sa akin, I will still love him, no? John Lloyd siya, no? Wala akong pakialam how he looks like now. Basta, feel ko siya. Di ba? At saka mas gusto ko yung ganon, yung walang vanity sa katawan. Merong I don't care attitude, di ba? Yun ang mga gusto kong guy. Di ba? Parang, to hell! Wala akong pakialam sa inyo, di ba? Well, Wala siyang ano. Iba-iba naman talaga tayo ng taste. Importante ka naman si John Lloyd talaga. Walang pwedeng tumapat. Oo, talagang Isa wala sa namang- pinakamahusay na aktor sa buong Pilipinas. Oo, Bar talagang, none. talagang ano siya, talagang naiiba siya as an actor. Pero ngayon sa tingin mo, Mara, na inamin niya yung tungkol sa kanila ni Isabel Santos, sa tingin mo, wedding bells will happen very soon? Alam mo hindi niya sinagot yun. Pero ang sabi niya doon sa interview, if I remember it right, parang si Isabel ang nagpaano sa kanya na maniwala sa marriage. Oo, parang yun ang babaeng nagpaano sa kanya. Parang binago ang kanyang pananaw. Parang subtly, whether he admits it or not, parang doon ito papunta. Hindi. There is this one woman who finally gave him
a view sa marriage. Oh. Kasi parang lahat ng nakarelasyon niya, hindi nakapagbigay ng ng magandang sa marriage. Parang si Isabel lang 'yon. Ay. So, ayun naman yung sagutin ko papunta na doon. Pero in fairness to you, Oo. Miss Isabel, may taglay kang pambihira. Oo, di ba? Nabago mo ang pananaw. Oo. At tinanggal mo ang agam-agam ni John Lloyd Cruz tungkol sa pagpapakasal at pagkakaroon ng asawa. Oo. Parang kasi si John Lloyd, tignan mo may anak na, di ba? Parang Oo. everybody's hoping na magkatuluyan ni hindi mo nangyari, di ba? Oo, ni Ellen dati. Kumbaga, yun na yung parang pinakamalaking rason para magpakasal ka, di ba? May anak ka na. Pero hindi pa rin, di ba? Well, siguro Wala pa talagang ito na ang talagang pag-ibig na walang kapantay ni Lloydie. Kasi si matino Isabel. si Isabel matino, matalino. Para mo lang sinabi mo yung mga babae ni Lloydie, hindi matino. I didn't say that. Don't put words into my mouth, di ba? Ang sabi ko, eto, matino. Di ba? Matino itong babaeng to. Visual artist, matalino, may sense, may sinasabi. Ay, so diba? So yung mga iba hindi matino? I don't care about the others. Diba? I'm not telling na hindi ko sila matino, Wala akong pakialam sa kanila. Eto si Isabel, I like her because she's matino. Diba? Okay. But your matino naman is debatable. Oo, diba? Bakit? Matino naman talaga siya, Wala siyang Well, for one thing, kasi John Lloyd is a Cancerian. So, he really needs somebody who can calm his water. Ganon? Oo. And I think that is Isabel. Oo. Dahil nga talagang kahit pa nga anong mong gawin, ngayon Lloyd is really looking very, very happy. At alam mo yung happiness niya bukal. Genuine. Diba? Bukal. Hindi para sa promo. Oo, hindi Hindi alang-alang na para pakiligin ng mga fan. Oo. At saka John Lloyd naman is never a pleaser. Kita mo, wala siyang inaamin kay because hindi naman siya kay Bea, di ba? Because wala naman siyang naramdaman kay Bea. Talagang love team Oo, lang. talagang love team lang. Hindi siya katulad ng iba, di ba? Just to please the fans. And they're in a love team, di ba? Ayun na, kanya-kanya. Oo. Naging si John Lloyd ba si Sarah dati? Parang, si Sarah? Oo, Geronimo. O si Sarah lang ang na-in love? Muntik na. Muntik na sila? Oo. Di ba there was this scene? Hindi mo alam yun? Hindi. Maghahalikan na dapat si nasa kotse ba yun? Si Sarah and Lloydie. Sarah and Lloydie. Sa pelikula yan? Sa pelikula! So, hindi kinakat. Na. Naku, mother, Huwag mo ako Diyos ko, eto nakarating na sa akin. Hindi ko alam kung si mother ni Divine. Divine. Mami Divine, hindi ko alam kung totoo, Diyos ko, day. Si Mami Divine na sumigaw ng cat? Oo! My God! Diba? Siya sumigaw ng cat kasi wala pa nagkakatay, malapit na Baka talaga intensyon ng director ay magkahalikan yung dalawa. Diba? Kasama sa si movie. Direk Cathy Garcia Molina yata yung director nun Ay, talagang mag-sell si Mother. Ay, naloka. Walang Saan ka nakakita, di ba? Well, that was the height of Divine. Oo, di ba? Parang diba? Mami, hindi ko alam kung totoo yan, bahala ka. I-deny mo, mo, basta yun nakarating sa amin. Nakalipas na naman. Oo, ilang dekada na yun, di ba? Kasi ilang dekada na. Ako naging si John Lloyd at si Sarah. Kasi I remember, biglang naging surprise guest si John Lloyd noon sa isang singing contest na biglang pumasok. Kita mo yung pagliwanag ng mukha ni Sarah Geronimo noong mga panahon na yun. Oo, na-inlove siya kay Na-inlove siya kay... Nagka-inlaban pala talaga sila. Oo, nagka-inlaban sila. Bongga pa naman yung kung nagkatuluyan. Oo, pero may mga humarang. May mga humarang! Diyos ko, may barricade. Charot! Ay, naku, punta akin yan, nagwagi, si Penduko. Ay! Diba? Waging-wagi si Mateo Guidicelli. Walang nagawa. Walang nagawa. Inilaban, itinanan. Matalino si Guidicelli, di ba? Inilaban, He itinanan. knows how to fight for his love. Oo. Para diba? makasal sila. Di ba? Anong nangyari? Ang nangyari, happy sila. Oo, di ba? Di ba? Ang saya-saya noon. And dato na nga. Ito inaabangan ng lahat. Ay. Mara, ikaw unang magbasa. Hi, Marietta ko? Tatko. Bravo, Alex and Alwin. Good observations for your MMFF 2023 analysis. Saya ninyo at ang talino pa. Thank you. Nakakaganda naman yun. Maraming salamat. Ito naman po kay Luisito Santos.
Go, Mare! Galing nyo, totoo kayo lahat sinasabi. Gusto ko programa nyo. Bakit lagi nilang inaapi si Nora? Bakit hindi nilang pinapahalaga ng mga nagawa? Kaya lalo siyang pinagpala. At we say amen to that, Luisito. Diba? Talagang deserve ni Ate Gay ang lahat ng pagpapala. At ito na, si Taray Queen Garland, anong sabi niya? Ay, matarus to. Mukhang hindi papasok ang mga entries ng Superstar at Diamond Star. Habang si Noel Ferrer, ang isa sa mga heads ng MMFF. Anyway, kawalan nila yan. Kawalan nila talagang Oo lahat. naman. At mga natin bigyan pa ng panahon para makapagpaliwanag si Noel Ferrer, no? Oo, sino ba yun? Ay, naku, ewan ko sa kanya. And on that note, ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang Tarayan at Halakin Showbiz Edition, The TT Show.